Mga kabayan, dahil nakakalamang na ang KF-21 Boracay na mapipiling maging bagong multi-role fighting aircraft ng Pilipinas, marami pa ring mga Pilipino ang gusto sa F-16 Viper, dahil ito ay tested na sa maraming labanan at gawa pa ng US. Kung sa akin lang, mas pabor ako na itong KF-21 Boracay ng South Korea ang bibilhin ng Pilipinas, compare sa F-16 Viper ng US at ng Sub-JAS-39 Gripen ng Sweden, dahil sa mga dahilan na ito. Pero bago natin alamin kung anong dahilan ito, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po, dahil sa pag-uusap ng Pilipinas at ng Korean Aerospace Industries, para sa posibleng pagbili ng KF-21 Boracay noong Seoul International Aerospace and Defense Exhibition 2025, at ang pagkakaroon ulit ng isang talakayan, kung saan ito ay umabot na sa negosasyon na may kaugnayan sa kontrata. Ang KF-21 Boracay ay nangunguna na sa listahan ng Pilipinas na maging kanilang multi-role fighting aircraft. Bakit maganda kung KF-21 Boracay na lang ang bilhin ng Pilipinas na multi-role fighting aircraft? Ito ang mga dahilan, dahil ang KF-21 ay mas mura at hindi mabigat bayaran, madaling kausap at maganda mag-offer ang South Korea, malapit lang ang South Korea, kaya madali lang makakuha ng mga spare parts, at higit sa lahat, mas mabilis ang delivery, dahil within 3 years maka-deliver na agad sila. Di tulad sa F-16 Viper baka 5 years, or mahigit pa bago maka-deliver dahil maraming bansa ngayon ang nakapila sa kanila. Kahit F-16 Viper ng Taiwan na delay na rin. Kung Sub-JAS-39 Gripen, matagal din, dahil mayroong 5 bansa din ang nakapila. Sa delivery pa lang, lamang na kaagad ang KF-21. Kung bilis ng aircraft naman ang pag-uusapan, lamang na naman ang KF-21 dito. Dahil ang KF-21 ay twin-engine kaya mas mabilis siya, na may speed na 2,200 km per hour, at ang engine niya ay dalawang General Electric F414 na G400K. Ang speed naman ng F-16 Viper ay 1,482 km per hour, at ang engine niya ay isang General Electric F110 GE129, or Pratt & Whitney F100PW229. Ang speed naman ng Sub-JAS-39 Gripen ay 2,100 km per hour at ang engine niya ay isang General Electric F414 GE400K na katulad ng KF-21. Ang mga makina parehong General Electric, lamang lang ang KF-21, dahil dalawa ang makina niya, kung masira ang isa, makauwi pa rin siya. Kung payload naman ang pag-uusapan, ang KF-21 ay may maximum payload na 7,700 kg, ang F-16 Viper ay 7,700 kg din, at ang JAS-39 ay 7,200 kg. Kaya talo ang JAS-39 pagdating sa payload. Kung air-to-air missile naman, lamang dito ang KF-21 at JAS-39 dahil kayang gumamit ng Meteor missile na may range na 200 km. Advantage pag long-range missile ang gamit dahil nakakauna sa pag-fire ng missile. Di tulad sa F-16 Viper, na AIM-120 AMRAAM lang ang pwede na may range na 160 km. Sa air-to-surface missile, sa ngayon wala pang kakayahan ng KF-21 dahil sa year 2028 pa ito magkakaroon. Ngunit kung ma-finalized ang kontrata next year, sa year 2029 maka-deliver na agad, kaya baka malagyan na ng air-to-surface attack ang KF-21. Kung malagyan ng air-to-surface na kakayahan, ang KF-21 at JAS-39 ay pwedeng gamitan ng American at European na missiles at bomba. Di tulad sa F-16 Viper na pang-US lang ang pwede gamitin. Ang kagandahan sa KF-21 makakagamit ng KALCM Chenrayong, ang bagong gawa ng South Korea na isang stealth cruise missile, na may range na less than 500 km, at South Korean hypersonic anti-ship missile na din-develop nila ngayon. Nasa quality din ang gawa ng South Korea, kahit FA-50 nila na trainer jet at nilagyan ng sapat na weapon, nalalamangan pa ang malalaking mga jet fighters. Kaya advantage talaga pag KF-21 ang makuha ng Pilipinas, dahil magkakaroon ito ng Block 3EX na version, kung saan lahat ng missiles at bomba niya nakatago na. Parang katulad sa F-35 ng US, kaya lalong mahirap ma-detect ng radar. Tapos ang version na ito lalong pinalawak ang kanyang air-ground mission, kung saan kaya nito mag-control ng mga unmanned aerial vehicles.
Kung lumabas ang ganitong version, pwede nakabili kaagad ang Pilipinas, dahil alam na nila gamitin. Pero kung hindi satisfied ang Pilipinas sa kakayahan ng KF-21, pwede naman bumili ng F-16 Viper pag may sapat na budget. Pero sa ngayon, mas maganda kung KF-21 muna para sa mabilisan na delivery. Anytime pwede mag-umpisa ang gyera sa South China Sea, kaya kailangan ng mas mabilis mag-deliver ang pipiliin ng Pilipinas. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.